Good day sa inyo, netizens. Dito tayo ngayon kasi may bagong motor ang Rusi. Meron na sila ngayong big bike. Pinakamurang big bike nga ba to? Tara, silipin natin. Let's go! So yan, netizens, marami nag-aabang nito na bagong motor ng Rusi at first time na naglabas sila ng kanilang 400cc or big bike category. Ibig sabihin, legal na to sa expressway. Kaya marami na-excite. Ito na nga ang Rusi Cyclone 400. Ito ay rebranded. Ang original brand nito ay Zongzhen RE3 400. So pagdating dito sa Pinas, tinake na ng Rusi. Kaya naging Rusi Cyclone 400. Marami nag-aabang sa motor ng Rusi, lalo na sa big bike category dahil kilala ang Rusi sa pagiging makamasa pagdating sa presyo. Abot kaya ng mga regular na Pilipino. Kaya sisilipin natin ngayong araw kung sulit ba ang isang to. Unang nagtatanong or marami nagtatanong is kung abot ba to ng Filipino height. My height is around 5'3 to 5'4. Ang seat height nito ay 770mm. Tingnan natin, ititindig ko. Yan, abot. So kahit 5'3 ay abot ang motor na ito. Kaya goods na goods. Ang kanya namang weight is nasa around 184 kilograms. Kaya medyo magaan pa rin siya kasi under 200 kilograms pa rin. So kayang-kaya. Pagdating sa makina, ito ay 4-stroke, 2-cylinder, 378cc at liquid-cooled engine. Meron siyang maximum power na 27 kilowatts at 9,000 RPM. Habang meron naman siyang maximum torque na 33 Newton meter at 6,500 RPM. So pagdating sa power output, sakto ang isang to, medyo mabait at masasabi nating fuel efficient dahil meron siyang average fuel consumption na naglalaro sa 30 kilometers per liter. So very good for beginners, lalo na sa mga tight budget at gusto lang maka-experience ng expressway legal na big bike. Meron siyang compression ratio na 10:1 at EFI na rin or fuel injected na ang motor na to, kaya masasabi natin na modern na rin, matibay at fuel efficient. Ang bore and stroke naman niya ay 65/2mm. 6 gears transmission na rin ang isang to at ang kanyang top speed ay naglalaro sa 138 kilometers per hour. Depende pa rin niya sa driver at sa road condition. Ang wheelbase niya ay 1,380mm. Pagdating naman sa overall dimensions, meron siyang length na 2,065mm, width na 810mm at height na 1,120mm. Ang maximum ground clearance naman niya ay above average dahil 145mm, so safe sa mga off-road experiences o kaya naman sa mga higanting humps ng Pinas. No need na mag-7-7 sa humps. Ang tire size naman niya sa unahan ay 120/70/17. Naka-spoke din siya kaya matibay. At the same time, meron din siyang single hydraulic disc with ABS. Ang kanyang braking system sa unahan. Ang suspension naman sa unahan ay naka-inverted shocks na rin. So sobrang tibay at maganda yung feedback pagdating sa mga small bumps at somehow off-road experiences na madadaanan natin sa kalsada. Ang rear tire naman niya o gulong sa likod ay may sukat na 150/70/17. Of course, tubeless na rin. At the same time, makikita nyo, spoke na rin. Meron siyang dual shocks sa likod na may chrome accent. At for me, very classic yung dating niya. Very vintage at maganda sa pandinig. Meron din siyang single hydraulic disc na braking system with anti-lock braking system or ABS. So both unahan at likuran ay meron ng ABS. Kaya goods na goods at very safe ang motor na to. Isa pa sa napansin ko sa motor na to is napakalambot ng kanyang clutch. Ayan o. So for me, napaka-plus factor nito kasi yung mga motor nowadays, medyo matitigas na yung clutch. Makikita niyo sa mga switches sa unahan. High beam, low beam, meron din tayong hazard button. And meron tayong switches para sa signal lights, tapos busina, tapos may passing light din siya dito. So very good na rin siya. Pagdating naman sa quality ng mga pindutan, medyo nasa on the regular side din siya. Hindi natin ma-expect of course yung maximum quality plastic, pero still
it works as it is. So meron din siyang kill switch sa kabila. May switch din para sa ilaw kung halimbawa gusto mo magtipid ng baterya. And then of course, push start, meron din siya. Wala na siyang kickstart kung mapapansin ninyo. Ayan. Meron tayong rubber para sa tapakan ng ating driver. At the same time, meron din rubber para sa tapakan ng pillion ride. Medyo ingat lang kayo dito dahil walang takip or cover. Walang masyadong protection para sa pillion ride. So may chances pa rin na baka mapaso. So doble ingat na lang pagdating dyan. Meron din siyang chain cover na kalahati lang. Pagdating naman sa handlebar na this, makikita nyo naked yung kanyang handlebar. Very straight to the point pero mukhang sturdy naman siya. Meron ding rusi dito sa gitna. Tapos dito naman yung kanyang susian. Hindi pa siya keyless system. Ito yung susi niya. So yan yung i-expect nyo na susi ng rusi neto. Ang kanyang panel gauge naman is half digital, half analog. Yung digital part ay yung speedometer. Pagdating naman sa analog display, more on the RPM side lang ang isang to. Pero may indicators like signal lights, neutral, fuel, tapos high beam, low beam. Pagdating naman sa unahan, meron tayong headlight dito na LED na rin. Ayan siya. So meron parang projector lamp sa gitna, tapos meron pang mga LED all over. Tapos may daytime running light din siya. Ayan. So parang pa-X part, parang spiral thing yung kanyang ilaw. Pero parang ma-box na gano'n. Ang galing, maganda yung pattern niya. And meron din siyang signal lights na of course, kung makikita nyo ay LED na rin yung kanyang mga turn signals. Ayan o, ganda diba? Ito naman yung kanyang radiator or coolant. Andito siya sa gitna. So liquid cooled na ang isang to. May reflectors din siya, added visibility sa gabi. Meron din siyang built-in of course na skid plate. Pero ito mas maganda kung lalagyan natin ng wrap para hindi gaano kainit. Kasi kung makikita nyo, very exposed yung legs ng driver dito sa makina. So ma-expected nyo na mainit to pagdating sa mahabang biyahe. Pero kaya-kaya naman niya i-endure yung mga long rides kasi kung makikita nyo, liquid cooled pa rin siya. Habang nandito naman yung kanyang busina. By the way, ang tatak pala ng kanyang gulong ay Timson. Parehas nung dito sa RFI na 175. So ayon sa mga owner ng RFI ay makapit naman itong klase ng gulong na to. So nasa sa inyo na kung magpapalit kayo ng aftermarket or hindi. Pagdating naman sa switches, meron ka ditong isang button, one button to worry about para i-configure kung ano yung mga settings na gusto mo dito. Kaya all goods, marami kang options. By the way, netizens, meron pa pala siya ditong charging port kung makikita ninyo. Ayan, pwede kang mag-charge. So lagyan mo na lang ng mga cellphone holder dito para pwede kang mag-charge habang bumabiyahe. Okay, check naman natin yung maliliit na detalye. Plastic check. Sobrang lambot ng isang to. Ayan, sobrang lambot. Mga ano dito, malalambot. May isa pa ako napansin. Dalawa yung parang lalagyan niya ng coolant. Ito yung isa. Pero ito bawal buksan. Pero ito yata, dito yata nire-refill. Ayan. Kita ba? Ayan o, dito nire-refill. Nalito lang ako kasi dalawa, pero dito yung refill side. At dito naman, ito yung bawal buksan. Ayan o. Do not open. Medyo nalito lang ako at curious ako sa isang yun. Plastic naman dito sa gilid. Lambot din. Dito sa likod. Ayun. So yun na nga netizens, yung Rusi Cyclone 400i, ang FI version or ang first big bike na expressway legal ni Rusi na for me is very good yung quality naman. Siyempre, sa ganito kagandang motor, it comes with the price. Tatanungin natin ngayon, magkano ba yung presyo para sa mga nagnanais bumili nito? Tatanungin natin ngayon. Kasama natin si Sir Chris of Rusi, Canlalay, Binyan, Laguna. Sir Chris, magkano po itong Rusi Cyclone 400i? Hello, ang Rusi Cyclone 400i po natin guys, for cash is 270,000. Down payment po natin is 60,000 and monthly for natin for 3 years is 8,650. Sa 2 years naman po, 11,720 and 1 year is 20,930. May rebate po tayong 300 pesos sa mga customers na updated sa payment. Salamat po kay Sir Chris. At ayun na nga siya netizens, ang Rusi Cyclone 400i. For me,
masasabi ko, isa to sa mga magaganda for beginners. Kaya natutuwa ako kasi binigyan tayo ng Rusi na isa na namang option para sa mga nagbabalak pumasok sa big bike category. Napakaganda ng motor na to. Anong masasabi nyo sa motor na to, netizens? Comment your thoughts below. At ano pang ibang mga motor ang gusto nyo mapanood next vlog, comment nyo lang sa ibaba. Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.